Hello! Good morning sa ating lahat. Ayan, so quick lang tayo ng paggawa ng video kasi habang ako'y mag-isa pa ngayon dito sa bahay. So yun, sasagot lang tayo guys ng isang tanong ng isang sisi natin. Ang tanong niya kasi is, paano daw ba kung during interview yata is parang malaman niya na landed yung tawag doon, yung pagtatrabahuhan niya at ayaw niya. So, paano niya daw ba itatanggihan yun? Pwede bang siguro baka ano niya is on the spot during interview, pwede niyang tanggihan or paano daw ba kasi wala daw siyang idea. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, hello. Sagutin natin So sisi ganito po kasi kung hindi ka pa naman po na-interview ni tawag dito ni employer kasi interviewin ka muna kasi niyan kasi ganito ang kalakaran dito sa Singapore CC mostly at saka based on my experience pagka nag-direct hired kayo or nag-apply kayo direct sa agency dito sa Singapore, usually ganun ang kalakaran nun, pero meron din po na mga agency ng Pilipinas pwede kayo dun mag-apply tapos sila yung hahanap ng agency dito sa Singapore na para makakuha kayo ng employer, pwedeng ganun din yun. Yun yung pinakaiba ng direct hired sa ikaw mismo mag-apply dun sa agency ng Pinas. Ang direct hired is dito ka sa Singapore nag-apply sa agency dito or may employer ka dito, basta dito nang galing sa agency ng Singapore yung application mo, tapos forward ka lang na magte-training ka sa tie-up agency nila sa Pinas para asikasuhin mo yung ibang mga requirements mo sa Pilipinas bago ka makaalis. Kasi syempre bago tayo makaalis ng bansa, mayroong mga kailangan na syempre requirements ang bansa natin. Siyempre, di ba, bago tayo makaalis. So, yun. Sisi ganito po kasi, if ever na during interviewin ka pa lang ng agency sa Singapore dito, kasi hindi ka kasi nila i-direct ng tawag doon, i-direct sa employer mo, sa prospect employer, hindi po. Sila po muna mag-interview sa inyo. Pagka na-interview ka na nila, nagkaroon na sila ng parang background sa'yo or parang nakilala ka na nila, ganun. Kasi ang agency ng Singapore, magtatanong yan sa inyo based sa kung ano yung qualification na kailangan nila. For example, magtatanong yan sa'yo na ano ba ang prepared mo, katulad nung sabay sa akin, tinanong ako kasi nag-agent ako noon, tinanong niya ako kasi 3 klase ng pwede kang ma-assign, given na yun yung house chores, given na yun na may alaga kang pet, sabi nga ganun sa akin, okay lang ba sa'yo, sabi niya ganun sa akin. So ako, nag-oo lang ako, basta nga lang talaga makapag-work ako dito sa Singapore, although wala akong experience sa pag-aalaga ng pets, pero hindi naman lahat is may pets sa bahay, parang karamihan lang dito. So yun, sabi ko okay lang. So yun, so maliban doon, pwede kang ma-assign sa newborn, so sa mga babies yun, or pwede sa kids, or pwede sa elderly. Ngayon, tinanong niya ako kung ano ba yung mas gusto ko dun sa 3 yun. Syempre guys, iba-iba naman tayo ng mga qualifications at iba-iba yung makakayanan natin. Katulad nga ng yung iba marunong magluto, ako hindi ako marunong magluto, or yung may mga ganong base, kung halimbawa may mahilig magluto, may hindi mahilig magluto, inaalam ng agent ko kung saan ako mas okay. Kasi nga syempre, pagka ipo-forward niya ako sa agency dito sa Singapore, parang so ang sinabi ko kasi sa kanya is sa newborn na lang ako kasi sa kids wala ko experience, baka mamaya kasi may ugali na yan. Tapos pag pang sa elderly, takot ako kasi baka bedridden na yan or may health issue na yan kasi wala akong background sa although pag PPP hindi ako marunong nung time na yun. So yun, kaya sabi ko since naging nanay na rin naman ako, sa newborn na lang ako, sabi ko gano'n. At saka wala kasi ako talaga guys experience sa pagiging helper, wala talaga. So yun, kaya lang yung agent ko lang noon, inanuhan niya lang ako noon na parang magic niya lang, since nga parang nagkaroon naman ako ng experience based sa sarili ko nga, kaya nga during interview sa akin ng employer ko, inamin ko din sa kanila na parang sabi ko sa kanila is to be honest, wala akong formal na ang tawag doon, wala akong formal na experience pagdating talaga sa pag-alaga ng newborn, but dahil naging nanay na ako, ganyan. So, in-explain ko sa kanila yung ganon. So, may video din ako dyan kung paano ko sinagot yung mga tanong na ganon sa akin. So, yun. Panoorin nyo na lang. So, yun. Kaya sisi, during interview pa lang, tatanungin naman kayo niya ni
ni agency sa Singapore, 'di ba? So yun, doon pa lang kasi inano ko kasi nasa newborn ako. Nung nasa newborn ako, syempre lahat ng mga employer sa Singapore na naghahanap ng para sa newborn, nakalinya ako doon. Hindi ako nakalinya doon sa may mga kids, hindi ako nakalinya doon sa mga elderly kasi ang kwan ko is sa newborn. Kumbaga naka-specific ako sa newborn lang. So ibig sabihin pag may employer na naghanap ng para sa magulang nila na magbabantay o mag-aalaga, hindi nila i-forward yung files ko or yung record ko kasi hindi ako kumbaga naka-assign doon or hindi yun yung preferred ko na magiging work. So lahat naman ng mga naghahanap ng newborn, yung mga anak, yung asawa, ganun. So yun nilatag kasama ako doon sa marami kaming pwedeng pagpilian kung inamin ng employer ko noon na hindi lang ako noon yung pagpipilian. Kaya nga sabi nila sa akin nung interview nila ako, overall gusto naman daw nila yung ko, pero pag na-hired nga daw ako kasi naging honest sila na hindi lang naman ako yung pinagpipilian, gusto nila yung ikat ko yung nails ko. So naging aminado sila na hindi lang ako yung choice nila. So meron pa. Kaya kayo guys, yung interview sa employer talagang magpakitang gilas na kayo. So yun, pero wag naman kayo maging over confident, wag naman ganun kasi baka mayabangan naman si employer sa atin at saka baka mag-over expectation sila sa atin, tapos pagdating dito is iba kasi yung mga ugali nila, tapos biglang ma-disappoint sila, di ba, na over expectation sila sa atin. Wag naman din masyadong ganun, pero wag naman din na parang blur tayo, na parang wala tayong alam kasi hindi tayo makakapasa. So yun, kaya yun yung sinasabi ko, Sisi, during interview pa lang sa agency pa lang, Sisi, maging honest na kayo. So for example, mag-anuhan kasi kayo sa WhatsApp, diba? Tapos sabihin, gusto nyo, yan, interviewin kayo niyan, pagka in-interview kayo, magsalita agad kayo sa agency pa lang para at least alam ng agency kung ano yung gusto nyo talaga. Kasi mahirap kasi magtrabaho ng sapilitan. Dapat nandun yung willingness nyo at saka kung ano yung gusto nyo. So doon pa lang, Sisi, kung gusto mo sa newborn, sabihin mo sa kanila na kung pwedeng mas prepared mo ang newborn, mas tingin mo confident ka na kaya mong gawin yun. Or kung hindi sa newborn, pwede sa kids, pwede sa elderly, bahala ka kasi depende sa kung anong gusto mo or kung ano yung kakayanan mo. Magkakaiba naman tayo. Example lang yun sa akin. So yun, for example, ganun. Tapos sabihin mo rin na, ma'am, because I have some friends, or kung nagkaroon ka ng idea, I watching YouTube, I like this one, or is it okay that I don't want to assign nga sa landed residential o sa landed na tirahan, gusto mo sa mga lang, sa condo lang or sa HDB lang, ganun. Or pwede mong tanungin na, ma'am, what kind of houses, tanungin mo yung houses dito, kung ano mga klaseng houses na pwedeng tirahan. Tapos yun, pwede ka mamili yun. Tapos sabihin na kung pwede wag ka sa landed, ganun. So lahat pa lang na mga gusto nyo at hindi mo, maging open ka na agad sa agency mo pa lang. Parang habang hindi ka pa nila minamarket sa employer, magkaintindihan agad kayo kung ano yung gusto mo talaga at hindi mo gusto. Kasi baka mamaya, yun nga, yung iniiwasan natin doon is during pa lang na ma-disappoint yung employer. Kasi magsasayang tayo ng oras sa employer, i-interviewin kayo, tapos sa bandang huli ayaw mo pala ng landed kasi nasa landed sila. Kasi during pa naman guys yan, yung employer natin pupunta yun sa agency or matatawag yun sa agency, pwede naman tanungin ni agency na Singapore, sabihin sa employer mo, nakatira ba kayo sa landed or ilan ba kayo sa bahay, or ano ba usually ang magiging work ng helper na to. Tapos doon sila magbabase ng mga prospect applicants, yun tayo nga. Tapos yun, ipapasa nila, these are the helper na meron kami para sa qualifications nyo, yung ganun. So yun, hindi ka nila ipo-forward doon sa mga landed bases na mga employer kasi ayaw mo doon. So yun, kaya una pa lang sa lahat, sis, during interview pa lang sa'yo or yung kausap mo pa lang is agent mo or agency dito sa Singapore, maging honest ka na yung mga gusto mo, pati sa day off mo, yun yung mga ganun, yung mga concern mo, sabihin mo na agad sa kanila para masala kanila doon, tsaka masala yung mga employer na mag-interview sa'yo para hindi magsayang din ng oras yung employer na interviewin ka at hindi rin magsayang yung mga agency na i-forward ka sa ibang mga employer namin, parang pagpipilian ka, ganun. So yun, kaya although ang medyo disadvantage nito is medyo hindi ka kasi yung parang lahat
pwede ka eh. So yun, magiging selected ka lang dun sa mga employer na ano. So medyo mas matagal siya ng konti, pero kaya rin naman yan. So yun lang, Sisi, sana nasagot ko yung tanong mo. Bye bye.